Narito ang 20 na kakaibang katotohanan tungkol sa bansang Iran na maaaring hindi mo pa alam. May sariling kalendaryo ang Iran. Ang kalendaryo ng Iran ay tinatawag na kalendaryong Solar Hijri o Iranian Calendar. Isa ito sa pinaka-eksaktong solar na kalendaryo sa mundo at ginagamit sa opisyal na mga layunin sa Iran. Ang solar calendar na batay sa araw ay hindi tulad ng Islamic Hijri calendar na batay sa buwan o lunar. Ang solar Hijri calendar ay sumusunod sa pag-ikot ng araw o solar year. Ang simula ng taon ay Nowruz. Ang bagong taon o Nowruz ay nagsisimula sa unang araw ng tagsibol o vernal equinox na karaniwan sa ika-20 ng Marso o 21. Bawal ang American fast food. Sa Iran ay bawal o limitado ang mga kilalang Western fast food chains, gaya ng McDonald's, KFC, Burger King, at iba pa, dahil sa mga tensyong politikal at mahigpit na regulasyon laban sa impluwensya ng kanluran. Gayunpaman, maraming lokal na imitasyon o Iranian versions ng mga ito ang umusbong sa bansa. Ito ay tulad ng McDonald's, KFC, Pizza Hut, Burgerland at marami pang iba. Pinanggalingan ng ice cream sandwich. Ang Bostani-e-Nouni o Persian ice cream sandwich ay gawa sa saffron ice cream na nakasandwich sa pagitan ng wafers. Nauna ito sa Western-style ice cream sandwich. Isa sa pinakamatandang sibilisasyon. Ang Persia, ang dating pangalan ng Iran, ay may mahigit 5,000 taong kasaysayan at naging sentro ng ilan sa pinakamaunlad na imperyo sa sinaunang mundo. Pambansang alagang hayop ay ang pusa. Ang Persian cat ay isa sa pinakamatandang uri ng domestic cat sa mundo at galing mismo sa Iran. Pinanggalingan ng sining ng carpets. Ang Iran ay kilala sa paggawa ng mga Persian carpets, na itinuturing na isa sa pinakamataas na uri ng alpombra sa mundo. Walang babaeng manunood sa stadium noon. Dati ay ipinagbawal ng matagal ang pagpasok ng kababaihan sa mga football stadium, pero kamakailan ay pinapayagan na sa ilang laro, matapos ang matinding panawagan ng mga aktivista. Nakatago ang mga satellite dishes. Bawal ang satellite TV sa Iran kaya maraming tao ang nagtatago ng kanilang satellite dishes sa bubong o likod ng bahay. May mas mahabang bagong taon. Ang bagong taon ng Iran, na tinatawag na Nowruz, ay hindi lang isang araw. Ito ay isang mahaba at makulay na pagdiriwang na tumatagal ng humigit kumulang 13 araw. Umaabot sa 13 araw, mula ika-20 ng Marso o 21 depende sa vernal equinox hanggang ika-2 ng Abril o 3. Kakaibang traffic sa Tehran. Ang kabisera ng Iran, na Tehran, ay isa sa may pinakamalalang trapiko sa mundo, kaya't maraming motor at mga lane ang hindi sinusunod. Malawak na desert landscape ng Iran. Ang Iran ay may malawak na disyerto. Mayroong mga disyerto sa Iran gaya ng Dasht el-Lat, isa sa pinakamainit na lugar sa mundo, na umabot sa 70.7 degrees Celsius ang init sa lupa. Bawal ang Facebook, pero ginagamit pa rin sa Iran. Ilang social media gaya ng Facebook, Twitter, at YouTube ay technically bawal sa bansang ito pero ginagamit pa rin ito gamit ang VPN ng karamihan. Mayroon namang sariling social media ang Iran tulad ng FaceNama at Club na parang Facebook, Aparat na kahalin tulad ng YouTube, Soros na parang Telegram. May underground cities. May mga maraming sinaunang underground cities at water channels o connects na libu-libo na ang taon ang tanda, isang patunay sa katalinuhan ng mga sinaunang Persyano. Ang pambansang bulaklak ng Iran ay tulip. Bago pa man sumikat ang tulip sa Netherlands, ito ay galing sa Iran. Ang tulip ay may simbolikong kahulugan ng pagkamartir sa Iran. Ang tulip ay pambansang bulaklak ng Iran sa modernong makabayan na diwa. Habang ang damask rose ay pambansang simbolo sa kultural at tradisyonal na aspeto. May city na tinatawag na Qazvin. Ang lungsod ng Qazvin sa Iran ay minsang tinawag na capital of calligraphy, dahil sa kagalingan ng mga Persian artists sa sining ng sulat kamay. Ang Qazvin ay isang sinaunang lungsod sa hilagang kanlurang bahagi ng Iran, at isa ito sa mga pinakamakasaysayang syudad sa bansa. Kilala ito bilang dating kabisera ng Persia at tahanan ng maraming arkitekturang Islamiko, sinaunang gusali, at masarap na pagkain. Pinagmulan ng wine. Bagamat ngayon ay bawal ang alak sa Iran, may ebidensya na ang unang produksyon ng wine sa mundo ay nagmula sa Persian region na halos 7,000 taon na ang nakaraan. Sa lugar ng Haji Firas Tepe, sa Zagros Mountains, nakakita ang mga archaeologists ng alak na nilagay sa luwad na banga o jar.
May natural na preservative o resin na patunay ng intensyonal na paggawa ng alak at hindi aksidente na nagawa. Isa ito sa pinakamaagang ebidensyang archaeological ng fermentation. Kababalaghan ng salt man. Ang salt man o sa Persian ay Mardan Enam-Aki ay tumutukoy sa mga sinaunang bangkay ng tao na natural na napanatili sa asin sa loob ng mahigit 1,500 hanggang 2,300 taon. Natagpuan sila sa isang minahang asin sa Cheribad, malapit sa lungsod ng Zanjan, sa Iran. Makukulay na mosque. Ang Nasr al-Mulk Mosque ay isang napakagandang mosque na matatagpuan sa Shiraz, Iran, at kilala sa tawag na The Pink Mosque o The Rainbow Mosque. Ito ay isa sa pinakamakulay at pinaka-instagrammable na mosque sa buong mundo dahil sa makukulay na stained glass windows na bumubuo ng malapilikulang ilaw tuwing umaga. Mataas ang literacy rate sa Iran. Ang literacy rate ng Iran ay nasa humigit kumulang 85% hanggang 70% sa kabuuan ng populasyon. Dahil ito sa napakalaki ng progreso sa edukasyon mula noong 1979 Islamic Revolution, mula sa 40% literacy rate noon ay halos doble na ngayon. Mas maraming babae ang pumapasok sa universidad kaysa lalaki sa ilang mga larangan, tulad ng medisina at engineering, at obligado ang edukasyon sa Iran hanggang high school, at libre ito sa mga pampublikong paaralan. May sariling programang pangkalawakan ang Iran. Isa ang Iran sa kakaunting bansa sa mundo na nakapaglansad ng satellite gamit ang sarili nilang teknolohiya. May sariling space program ang Iran, at isa ito sa mga pinaka-advanced sa gitnang silangan. Itinatag nila ang Iranian Space Program noong 2004, ang ISA ay ang opisyal na ahensya na nangangasiwa sa space exploration, satellite development, at research. Nakapagpadala na rin sila ng satellite sa space, ito ay ang OMID gamit ang rocket nila na Zephyr-1 noong 2009. Noong 2013, matagumpay nilang naipadala at naibalik ang isang unggoy mula sa kalawakan na bahagi ng preparasyon. Ang Iran ang isa sa kakaunting bansa na kayang maglunsad ng satellite gamit ang sariling teknolohiya. Ang Iran ang ilan lang sa mga bansa sa mundo ang may kakayahang magdisenyo, gumawa, at maglunsad ng satellite gamit ang sarili nilang launch system.